Isang gabing punong-puno ng musika, sayawan, at kasiyahan sa Ozone Disco, Quezon City. Halos 400 katao ang naroon, mga estudyante, mga kabataang nagdiriwang ng graduation. Walang nakaalam na yun pala ang huling sayaw nila. 12:00 ng gabi. Biglang may naamoy na sunog. Akala ng iba, party effect lang. Pero ilang minuto lang, apoy na ang nakita sa kisame. Nagkagulo. Nagsisiksikan sa makipot na exit. Ang mga pinto nakasara. 162 ang namatay. Isa ito sa pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero may isang kwento na bihirang ikwento. Isang gwardiya ng karatig na gusali ang nagsabing, taon matapos ang trahedya, may naririnig pa raw siyang tunog ng disko mula sa abandonadong lot. Mga patak ng bass. Tunog ng sapatos na sumasayaw. Minsan, boses na nagtatawanan. Isang gabi, may dumaan daw na driver ng taxi. Napatingin sa dating Ozone Disco. May nakita siyang liwanag. Akala niya may event pero paglapit niya madilim. Walang tao. Pero sa salamin, nakita niya ang sarili, at sa likod niya, isang grupo ng kabataang nakangiti, nakasuot ng party clothes at sunog ang balat. Sabi ng mga paranormal investigator, ang lugar ay hindi matahimik. Binalot ng biglaang kamatayan, ng takot, ng mga huling hiyaw. Lahat ng enerhiya na iwan sa sahig ng sayawan. Noong may nagtangkang gawing restaurant ang dating disco. Pero ilang araw pa lang, umalis ang staff. Bakit? May customer daw gabi-gabi na hindi umaalis, laging nasa sulok at kapag nilapitan, nawawala. Hanggang ngayon, may nagsasabing kapag dumaan ka sa tapat ng Ozone sa hating gabi may maririnig kang tugtog. At kung pakikinggan mong mabuti parang may mga kaluluwang sayaw pa rin, hinihintay ang musika na muling tumigil.